Hello everybody and every all, welcome to my YouTube channel. For today's video, guys, may bubuksan tayo dito na mga kunting tawag dito, investment or mga pinaghihirapan ko habang ako ay nagtatrabaho. So let's open sabay-sabay. Tada! So yun na, isa-isahin ko sa inyo mga bakla kung paano ako nag-umpisa sa pamimili ng mga ganito nga, mga jewelry. So, syempre nung una, hindi pa tayo masyadong eksena. Wala pa masyadong kita. So, nag-umpisa ako sa mga maliliit. So, meron akong nabili na ito 18K na ano siya, may kasama na siyang pendant na itong cross. Tapos actually yung iba pinamigay ko na sa kapatid ko yung mga maliliit na hindi ko masyadong feel na. So ito kasama dito yan, yung cross. Tapos nilagyan ko lang nitong pendant na to kasi bago na to, itong pendant na yan. Pero dati, ito talaga yung pinaka-pendant niya. O, diba? So, yan yung isa sa mga nabili ko. Tapos yung iba niyan, kasamahan, binigay ko na sa sister ko. Tapos ito din. Sa ungping ko to nabili, mga bakla. White gold, na hindi ko alam kung ilang ano siya. Pero nasa sangla yan. Tapos kasama yan dito. Sa ungpin ko nabili. Uso pa ito dati, di ba? Ilang years na yan? 20 years ago. Uso pa ito dati, di ba? Yung tipong may mga diamond na stud. Yung isang piraso lang ilalagay sa tenga. So, hindi na sinusuot yan. Tapos, nag-umpisa na akong bumili ng mga ganito. Tapos syempre may mga bag pa akong binili na hindi naman practical. Ito talaga box, sobrang practical talaga itong mga ito. Kasi nakakatulong siya pag just in case na gipit ka. Hindi mag-instant money na siya dahil. Asa na ba yung isa nito? Bracelet. May isang bracelet pa ito mga bakla. Ito pala bracelet. Yan, bracelet din yan. Actually, dati bumibili ako sa Hong Kong, pero binabalik ko doon dahil hindi ko gusto yung gold ng Hong Kong kasi nga yellow gold para mga Chinese eme. So ito din nabili ko rin to sa Hong Kong. White gold. Hindi ko pa kasi alam yung Japan nung time na yun. Yan mga latest na yung bracelet na yun. Yan bracelet pala yun, nakatuwid-tuwid lang. Kasi iniisip ko ngayon, paalis pala tayo ngayon, araw na to. So iniisip ko kung ano ang isusuot ko. Kasi pag nagsuot ako na marami mga bakla, baka sabihin nilang ano ako, taga Saudi. Tapos ito din, asa na yung isang bracelet dito na maliit. Nawala na to dati dahil nalaglag. Diyos ko. Tapos buti na lang nakita ko siya. Kaya love ko yan siya. Kasi nawala na yan. Tapos biglang nakita ko na. Yan mga pendant pala yan. Pati to pendant. Di ba nakita nyo na to? Topaz to mga box. Tapos gold dito. Tapos dito naman white gold sa gilid. Tapos ito naman. Ano nga tawag ditong ano na to? Ano ba tawag dito? Citrine pala to na pendant. Tapos ito, bago ko na rin nabili to na pendant. Yan o. Kasama na tong chain niya.
Japan yan. Japan na yan siya mga box. Ayan, ito pang accessories na rin yan. Pang interval. Tapos ito yung pinakamahal. Yung lagi kong suot kasi makapal siya. Pang mga nasa 60 gram or ano. Tapos mahaba. Ito yung mabigat siya talaga box. Siguro pag sinangla ito mga nasa 180,000. So ang halaga nito mga nasa 200,000 kung nabili. More or less 200 yan. Tapos ito naman mga nasa 100 plus. Pero mataas na to ngayon guys. Kung nung binili ko to mga 90 plus lang yan, 97. Tapos ito din oh. Mura na rin yan. Nabili ko rin yan ng mura na rin talaga. Mura. Ibig sabihin nagmahal na yan. Mura ko lang nabili. Tapos ito, lagi ko rin suot. Ano to? White gold na Japan din. Keihi siya. Ayan lang mga box. White gold. Kulang ako ng white gold actually. Kasi dapat pang terno ko dito. So ang white gold ko lang is ito na hindi naman siya match dito. Ito hindi siya match. Di ba hindi siya match dito? So kailangan kong bumili ng another bracelet na white gold para mag-match dyan. Tapos actually may isang pendant pa na ano mga box. Ito pala. Dyan lang yan. Tapos ito pala si adapted today. Yung buto ni adapted. Tapos pang match yan dyan. Tapos ito pang match yan dito kasi lang hindi nga siya bagay. Kasi nga iba yung pagka-chain niya. Tapos ito mas manipis to siya compare dito. Siguro mga nasa ano lang to. Mga 97,000. Pero ngayon mga nasa 100 plus na today. So ang Japan kasi gold, nagtataas talaga siya ng, ang value niya ba tumataas. So right investment talaga siya. Ito hindi masyadong tumataas yan kasi Hong Kong. Pero gold pa rin yan, white gold. Tapos ito, yan same lang yan dyan. Pero manipis-nipis konti. Hindi siya para magaan lang ba. Tapos ito manipis. Kasi kung gusto ko yung very light lang yung isusuot ko. Yung light lang, yan. Tapos, basta ito yung pinakamakapal. Pang XA na yan. Tapos ito naman Bulgari. Ano yan? Nabili ko sa Japan. 79,000. Automatic yan pero mahal siya mga box. Ibig sabihin, hindi siya practical kasi nga wala, may bihira lang may nagsangla ng mga watch. Diba? May tumatanggap pero mababa yung ano yata dyan. Bababa yung ano, yung value. Iba pa rin talaga pag gold. Tapos ito, Rolex, matagal ko na rin nabili ito. Mga nasa 500,000 to. Mga 500,000. Sa ngayon ha, kasi tumataas din ang value ng Rolex dahil. Tapos hindi ko na isa-isahin yung presyo kasi nakalimutan ko na talaga. Tapos ito pang paswerte yan siya. Tapos gold tone dito. Tapos Hermes. May Hermes tayo na bracelet to. Pero hindi ko masyadong nasuot dahil bibenta ko to kasi parang rocker ang drama niya, ang peg, di ba? Hindi naman na ganun ang personality ko. Tapos ito naman, Coach lang today. Coach, pang interval ko dito. Hindi ko nga alam kung isusuot ko to pero baka hassle to pag namimili ako, di ba? Mga bags. Kasi may sakit pa naman ako na pag hindi ko matanggal siya dahil agad-agad parang nahirapan akong huminga. Dun sa kamay ko. Kaya hindi ko masyado. Pero alam ko na kung paano tanggalin.
Nahirapan ako huminga ning. Eh, ibig sabihin parang ako na ano ba na makuyapan. Tas ito naman, Louis Vuitton na bracelet din. Tas gold yung dito niya. Pero hindi siya totoong gold kasi nga fashion accessories lang to. Yan yung mga pag-interval, eme. Tas ito namang ito, mga pinagbibili ko sa Hong Kong na hindi totoo. Hindi siya true legend, pero fashion siya. Doon siya sa, yung trade sa Hong Kong. Tapos ito naman bigay ng friend ko, na hindi yan true. Pero ano yan, stainless steel. Yan, set yan siya. Stainless yan, set yan siya. Pag toothbrushan today, puputi yan siya, kikintab. Tapos ito din, nabili ko rin sa Hong Kong. Pero hindi ito true. Ano to? Fashion lang talaga siya. Pati ito. Fashion lang yung mga yan. Walang value yung mga yan. Charing. Pero murayta lang yung mga yan. Tapos ito naman nabili ko sa ano to? Sa Bangkok. Yung nag-attend ako ng event. So nakita ko parang ang ganda. Aquamarine. So ito kasi yung stone ko talaga aquamarine. So hindi siya nag-fade kasi ano siya parang platinum eme. So dyan lang yan kasi hindi yung mga true legend. Tapos ito naman nabili ko sa Festival Mall na gold talaga siya, white gold. Tapos may diamond. So siguro mga nabili ko to ng 50,000, naka 50%. So mga 25,000. Pero ang halaga nito mga bakla, malaki na to ngayon. Tapos ito naman nabili ko sa ano to, Taiwan. Na accessories lang din yan. Kaya dyan lang yan magsama-sama yung mga fake alo. Pero at least may lagayan silang bongga. Kahit fake sila dahil binibigyan ko sila ng value. Dyan lang kayo. Tapos ito naman, nabili ko sa Hong Kong na muntika na kami na late sa airport. Taga ko mag-decide. Ayan, may diamond yan. Tapos gold siya, white gold. Tapos ito naman nabili ko sa Bangkok. Na election ng time na yun sa Bangkok dahil nakatawad ako ng sobrang bonggang-bongga na tawad. Ito at saka ito sabay kong binili yan dahil itong dalawa sa Bangkok. So ang halaga nito nabili ko mga bakla mga sa 100,000 baht. So ngayon ang value ng 100,000 baht is mga nasa 160 baht ay 160 pesos. Pero bakla ang halaga nito ngayon ni Diyos ko parang dinoble, parang nag times 2 na siya dahil pati ito. Ito swerte sa akin to. Parang ano siya, parang masquerade na tiger, eme. Tapos ito naman punong-puno ng diamond. Parang 50,000 baht. Yan o. Diba maganda? Tapos ito naman Japan. Kasamahan ditong mga bracelet na yan. Sabay-sabay kong kinuha yan sa Japan. Tapos ito. Tapos syempre may mga pearl tayo day. Itong pearl na to white gold. Set to day. Set itong pearl. Na dito yan. Ang kasamahan yan is ito. Ito yung kasamahan yan. Ayan. Yan yung kasamahan yan. So wag na natin siyang ilagay. Akuya pearl. Maganda rin ang akuya pearl. Mahal din yung akuya pearl. Yan pag gusto ko nagbarlat-barlat ang drama ba. Pati ito. Ito dadalhin ko to. Akuya pearl din yan day. Marami ako nabiling akuya pearl pero may mga nagmamine. Di ba nag-online selling tayo dati. Tapos ito pearl din to. Tapos ito pearl. Akuya pearl yan. Mahal din yan day. Diyos ko. Hindi naman tatanggapin yan sa sanglaan yata. For sure. Kung ginawang gold ko na lang to. Bongga. Pero manipis lang pag gold. Kasi ang halaga nito mga nasa ano lang to. Para mga 23,000 pesos. Pati ito. Ito kasi may white gold. Kaya mahal siya. Tapos ito naman nabili ko sa Singapore. Sa Swarovski. Sa airport. Swarovski. Ayan. Wala ding halaga. Wala ding value to pag sinangla day kasi hindi, learning lesson talaga day. Kailangan mo siyang pag-aralan lahat ng mga pinamimili mo kasi
Katulad nito, ito hindi rin masyadong kahit mahal yan. Ang bentahan nito mga nasa 35,000 to 45,000 yung watch na yan. Ano yan? Ano ang tawag ng watch na to? Rado. Ito talaga, ito hindi rin masyadong mabilis mabenta yan. Pero huwag na isipin yung benta-benta. Pero just in worst comes to worst kasi ang pinag-usapan is yung investment, di ba? Katulad nito din, mga watches. Ito, wala din to ni pag binenta to, Diyos ko. Unless na ibenta ko sa tindahan ko kasi may value talaga siya, dahil ibalik lang siya sa box, tapos ibenta ng kung magkano ko siya nabili, tapos subuan ng konti. Tapos ito din, hindi rin masyadong yan. Ito mahal din to, dahil Gucci. Tapos yung iba dinisplay ko na doon sa tindahan. Yung mga hindi ko na feel. Tapos meron dito mga luma. Ito Technomarine, di ba uso yan dati? Mga Technomarine, hindi ko na masyadong sinusuot. Tapos ito G-Shock. Hindi na rin masyadong sinusuot kasi nga hindi na siya in. Tapos ito Swatch. Ang tagal na nito, Diyos ko. Siguro mga na to, more than 20 years na. Swatch siya. Di ba uso yung mga ganito? Tapos chrome yung niya. Ayan, Swatch. Tapos ito din tayo, ano bang tawag ditong, Swatch din to. Di ba? Kasi uso dati ang Swatch, di ba? Tapos, ito pa, AX, Armani. Ito ang kaibahan dito mga bakla. Armani exchange lang to. Ito naman Emporio Armani. Mas mahal to. Ito murayta lang to. Yun ang mga eksena niya. Tapos ito naman Armani din to, day. AX. Murayta lang yung mga AX ning. Kaya hindi ko masyadong pinagsusuot yung mga yan. Kasi nga, I don't know. Parang hindi ko na masyadong feel. I-display ko kaya yan. Tapos ito naman, gold. Dito siya, tagabantay siya dito. Saudi lang to. Saudi gold. Siya yung nagbabantay dyan. Kasi nga ayaw kong haluan yung Japan gold ko sa Saudi gold na mga ganyan siya. Murayta lang yan. Pero solid to, day. Solid yan ang gold. Kasi yan, parang Mama Mary or Jesus. Yan na. Tapos ito lagayan to pag pag umalis-alis ako, tapos dito nakalagay yung mga alahas. Pero bigay ito ng kay Chat Jewels. O yan lang. Tapos ito yung mga chain, mga ng Technomarine. So yan lang mga bakla. Tapos dito yung sa rando, lagayan. Dito ko nilalagay yung mga passport ko. Tapos ito sa pearl. Ito may mga pearl pa ako dito. Ito nabili ko sa Singapore. Ito naman regalo sa akin ni Ate Marley. Mga green hills lang yan, day. Ito. Tapos ito naman, kay adapted to, day, na chain adapted. Yung niya, souvenir. Tapos yan naman, mga Ray-Ban na sko. Hindi na uso yung mga yan. Tapos ito, lagayan to na paano ba ito buksan? Sing-sing. Lagayan siya ng sing-sing dito. Pati yung isa, doon nilalagay yung ko. Yung nabili ko nga sa Bangkok, day. Kaso lang bulky kasi ito pag nilalagay ko dito. Kaya hindi ko na ginagamit. Yan lang. Yan lang ang natin. Video for the day. Tapos ito naman pag gusto kong eksena. Yung landi-landi na eksena, outfitan. Tapos mga brooch. Ayan lang. Tapos ito checkbook. Ito sa passport. Tapos ito yung box ng Rolex. Tapos yung Bulgari nandun sa isang vault. 3 kasi yung vault ko, dahil yun sa mga kaperahan, mga documents, mga
titulo nandoon sa isang bolt. Ito sa mga jewelry lang to. Ito siyang isa sa mga box. O yun lang. Thank you so much for watching. So yun lang ang ating mga mga naipon-ipon. So more pa, more. Okay, thank you. Bye.